Talakayin natin sa video ito yung mga online loan app na nawala sa Play Store pero still existing na nasa list of recorded online lending platform ng SEC. Na ibig sabihin ay legal magpautang online at sila ay rehistrado pa rin po at hindi po sila na-revoke. Okay, linawin ko, hindi po ito na-revoke. Nawala lang po sa Play Store at nasa SEC list pa rin po sila na recorded online lending platform. Okay? Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po at paki-supportahan po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang simpleng pag-like. Malaking tulong din po ang simpleng pag-share at para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawa sa paglabag ng unfair debt collection practices nitong mga online lending platforms at mga online lending apps. At kung saan kayo maaring lumapit at maghahain na reklamo, ay babanggitin din natin kung saan. At kung sakasakaling kayo may problema, pwede rin kayo mag-report sa mga ahensyang ito. At hindi po ako nanghihikayat din o nangungonsintin huwag magbayad ng utang. At hindi rin po ako abogado. Ako po yung ordinary mamamaya kagaya nyo. Nagre-report lang din po ng mga abusive, unfair debt collection practices, collection ng mga online lending apps. Okay? So, ano ba yung mga OLA na biglang nawala na sa Play Store yung mga nakarang araw at mga nakarang linggo at still existing at kayo'y sinisingil pa rin? Wala ho tayong magagawa kapag ganyan at kung kayo nakautang naman at kailangan nyo pa rin bayaran. Ang problema lang, syempre, problema dahil nga hindi nyo ma-download at kung in-install nyo pa at kusang nawala sa cellphone niyo, hindi po ba? Medyo explain lang natin sa inyo kung paano nyo gagawin ng paraan na mabayaran yan. Okay? Ito po, simulan po natin sa MoneyCat. Actually, talaga meron siyang apps sa Play Store na dati nakikita ko. Nagulat nga kami, nagsabi lang sa akin na, "Uy, diyan naman ng mga nawawalang apps sa Play Store. Paano kaya mababayaran?" Pero isa-isahin muna natin to. No? To, unang-una si MoneyCat. Ulitin ko, si MoneyCat, dahil nasa Play Store yan. Pero hindi po siya revoke. Still existing pa rin po sa list of recorded online lending platform. Then, itong si Fast Cash. Sinilit ko si SEC kagabi, nagpalit po siya ng pangalan, no? Hindi na siya si F-Cash Global, no? Nagpalit siya ng lending company at saka ng mga pangalan. Kaya siguro nawala siya sa Play Store. Pero hindi po siya revoke, ha? Inawin ko na, hindi po yan na-revoke. Baka nagpalit nga lang ng pangalan at nagkaroon ng problema sa Play Store kaya tinanggal ng Play Store yan. And then, Peso Q ng U Peso. Alam mo, U-Peso ba o U-Pera Lending Company? And hindi po yan revoke. Wala lang din po. Hindi ko rin siya masyado mahanap. Kahit sa ibang mga app store. Baka sa Vivo, masilip ko siya. Pero nakita ko siya nung, parang Vivo nga yata o sa Huawei. Sa ibang app store meron siya. Peso Q, hindi po yan revoke. Then, ito yung nakaraan lang. Excuse me. Yung nakaraan lang, nawala rin. Si Big Loan. Sinilip ko kagabi. Alam ko na-revoke na ng tuluyan dahil nga kamag-anak ni Digido ito eh. Ano pa rin po siya, still existing sa list of recorded online lending platform ng SEC, si Big Loan. Nga lang, medyo mahirap hanapin kung paano ito babayaran kung sakaling issue na kayo sa payment system dahil wala nga siya kahit sa website, kahit sa ibang app store, okay, ng iOS. Ito si May Pera. Ito matagal na nawala talaga, no? Si under siya ng Lucky Shell Fintech. Na-revoke siya pero binalik. Malinaw ni-revoke pero binalik yan. Existing pa rin po siya. Sabihin, legal pa rin siya magpautang through online at through apps. Pero nawawala nga siya sa Play Store. Ngayon, ito to. Waiting ka, gusto niyang bayaran. Yung mga nawala mga online lending apps na yan para maibsan na yung problema ninyo, para magkaroon na kayo ng peace of mind. Ito na ma-advise ko. Sa ngayon, dahil nawawala nga sila, pero yung iba naman dyan, nakahanap naman sa ibang Play Store, sa ibang App Store, no, like sa Vivo, silipin nyo lang doon. Baka sakaling matsambahan nyo, biglang maglitaw. Minsan nilitaw kasi sa Vivo ko minsan nawawala rin. Try nyo hanapin sa ibang like the Huawei, the Vivo Store, ng Vivo Phone, sa Samsung Galaxy App Store, meron din sila mga ganyan. Kung ano yung meron sa cellphone nyo na meron silang sariling App Store market, silipin nyo lang sila, baka nandoon, no? Yan yung first thing to do, isilipin sila sa iba na mga Play Store na pwede ma-download.
Then, search nyo sa internet, sa Google. Try to, hanapin sila. Minsan may mga link yan na binibigay na, pero, paalalahanan ko na kayo, medyo, yan mga unwanted apps. Kumbaga may mga files na maaari maka-problema sa cellphone. Mag-ingat lang din. Pero the best thing to do is, excuse me, is to try to contact the customer service. Kasi minsan yung mga agent na nagte-text sa atin, ako alanganin eh. Hindi ko sinasabi huwag niyong bayaran ha. Sinasabi ko lang is, kung gusto niyong bayaran, meron tayong mga paraan dyan na mababayaran sa ganitong sistema na paghahanap. Try to contact the customer service. Yun lang po. Dignan nyo kung ano ba sa Google, hanapin nyo kung ano ba yung customer service ni, example, si Big Loan, example, si Peso Q, ito nga, sila Manicat, kung paano nyo maaanuhan yan. Tapos, tignan nyo yung customer service, kung meron ba silang landline, kung meron ba silang cellphone number na maaaring nyo makontak. Baka makatulong sa inyo, just in case, no? Kasi, pag mga agent lang na mga naninil, delikado. Ako, nasubukan ko yan, mga kadyani, no? Meron agent na naninil sa akin before due date, 7 days, no? 5 days pa lang siningil ako, binigyan ako ng ibang reference number. Pero nung sinilip ko doon sa apps, iba rin po. Kaya medyo magdalawang isip ko yun. Hindi ko sinasabing wag niyong bayaran na, inulit ko lang. Sinasabi ko, mag-ingat sa mga ganyang payment reference na ibinibigay nila. Baka kasi, imbis na kapag bayad kayo ng utang, sa agent lang pala napupunta, kawawa naman po kayo. Baka mamaya, hiniram nyo lang din niya, ginawa nyo, tapos resistent, tapos ibabayan nyo lang, di ba? Nagka-doble-doble problema ninyo. Yun ang pumapapayo ko. Then, yun ang sabi ko sa inyo, hintayin nyo na lang na makabalik sila din. Ito pa isa akong masahe. Hintayin nyo na lang na makabalik sila sa, excuse me, sa Play Store, just in case. O kaya na may kilomitaw sila sa App Store ng iOS, susubukan nyo rin kung meron kayong mga Apple phones, sa mga iPhones, di ba? At asilipin nyo, ulitin ko, sa Huawei, sa mga Huawei App Store nila, sa Vivo phone to, yung mga ganitong klaseng phone, sa Vivo Store, sa B-App Store, silipin nyo yan, mga ganyan. Ulitin ko, sa Google, hanapin nyo rin customer service, ha? Kasi kung ako may utang dyan sa mga iba, kung alam ko address, just in case, nakita ko malapit lang kasi dito ako sa NCR, no? Sample ko si Biglon, alam ko address pero di ako sure kung talaga nag-i-exist yung address nila dyan. Pero si Digido, yung kapatid niyan, alam ko doon talaga nag-opisina. Doon sa Cubao area yan yung address nila dyan. I'm not sure, pero subukan natin na, subukan nyo, try nyo puntahan kung papaig silang magpapasok doon ng mga kliyente na gusto magbayad. Alam ko kasi dyan ang address. Isa lang address ng Big Loan tsaka na Digido Maniwala kayo sa akin sa hindi. Isa lang address niyan. Tapos silip ko yun Nakita ko sa address So magkapatid nga kayo para magkaibang lending company. Is talaga kayo. No? Yun lang po mapapayo ko sa inyo kung gusto nyo mag-payment pa rin. Hanapin nyo through Google sa ibang app market at try to search the customer service ng mga OLA na nautangan niyo at gusto niyong bayaran. Sana nakatulong po ang video ito. Muli maglambing po ako sa inyo na paki-follow po at paki-suporta ng aking mga social media account. Maraming po salamat sa ulitin.